So at the very least, ang po pwede nating ma-check dyan is ma-check yung kanilang itinerary. No derogatory record o walang ulat ng outstanding warrant. Yan ang tugon ng Department of Justice o DOJ sa hiling ng House Good Government and Public Accountability na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Sa liham ng House panel para kay Justice Secretary Crispin Remulla noong October 22, binigyang diin ito ang kahalagahan ng testimonya ng 7 opisyal sa Dapat talagang bantayan yan kasi alam nyo, pagtagilid na yung mga yan, yung iba dyan, gagawing idolo si Kibulok. O, bakit, Bullpoint Man? Bakit gagawing idolo si Kibulok? Eh, magtatago eh. O, diba? Magtatago. Mahirap yan. Eh, mamaya, tumakas pa ng bansa yan. Kaya dapat bantayan yung mga galaw. Diba? Alam nyo kung malinis kayo, kung talagang hindi kayo madumi, hindi kayo putok sa ano ng ano nyo, pamilya nyo, mga animal kayo, hindi kayo magtatago, hindi kayo tatakas. Diba? So, dapat, stay lang kayo dyan. Kung malinis kayo, harapin nyo lahat ng mga reklamo sa inyo. Patunayan yung hindi nyo ginawa. Diba? Patunayan yung hindi nyo ginawa. Istoryahe! Tama! KO! dinig at may natatanggap itong impormasyong may mga individual umanong naghahandang umalis ng bansa. Kaya nga ayun, naghahandang umalis ng bansa. Diba? Tatakas na. Pero matibay-tibay din. Masingit ko lang si Rocky. Matibay-tibay hindi pa nahanap ngayon. Kayo, ano sa tingin nyo? Nandito pa ba yan sa Pilipinas o nasa ibang dimension na? Sa tingin nyo, ano kaya? Nasa bansa pa ba yan? Si Harry Roque? Ha? Yan yung bantayan. Kasi lalabas pala ng bansa. Itong mga company Sara Duterte, wala pa nga guilty na. KO! Guilty na, di ba? Istoryahe! Oy, Remy Nofiel, shoutout Okay na, boss, isaw. Di ba? Tas, pag malasing-lasing na, ibang usapan pag malasing-lasing, inom, lasing-lasing. Naglabas na rin ng sabina ang House panel para utusan na ang mga itong dumalo sa ginagawang investigasyon kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education nang si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito. Ayon kay House Good Government and Public Accountability Chairperson, Representative Joel Chua, Oy, Amparo Estrada, shoutout nais ng panel na ma-monitor ang paggalaw ng mga naturang opisyal, lalo na't patuloy ang mga ito sa pagtangging dumalo at makipagtulungan sa ginagawang... Di ba dapat pag tumanggi ng dumalo, padala na ng sabina, warrant of arrest? Di ba parang ganun yung proseso nun? Ganun yata, di ba? Investigasyon ng Kamara. Sakaling hindi na naman dumalo sa hearing na nakatakda sa araw ng Martes, November 5, babala ng House panel, posibleng magresulta ito sa contempt citation at pagpapaaresto sa 7 OVP officials. Dapat lang. Paano kung sila ngayon umalis na ng bansa? Pinapaitan, masarap higupin habang nag-aalak, 5 brobol. Ako kasi pagpapaitan, hindi ako mahilig sa papaitan Pero pag mainit naman yung papaitan, okay naman. Diba? Biglang sumingit yung papaitan sa topic. KO! Wala, inaano ko lang. Shoutout sa iyo Crystal Water Tech. Magandang hapon po sa iyo. Dapat lang, pag hindi nagpakita, ikulong. Diba? Ano lang yun? Para hindi na makatakas. Yung mga ngayon, stress na yun ngayon. Sumasakit na yung ulo ng mga yun. Sabi nila, putang ina, nadamay ako dito sa pinagagawa nitong na to, aming BP. RC Maz Vlog, shoutout Damay-damay talaga yan. Ganon talaga. Noon, pasarap kayo noon.
Pasarap kayo noon. Eh ngayon, ewan ko lang kung saan kayo pulutin. So pag may contempt, so paano natin i-contempt yung tao na wala naman dito? Tama. Paano nga ba? At hindi natin alam yung location or whereabouts. Well, kung na-contempt sila, di nandoon sila sa custody ng Congress. Dati nang sinabi ni VP Duterte na handa siyang suportahan anuman ang magiging desisyon ng kanyang mga opisyal kung nanaisin ng mga itong dumalo o hindi sa pagdinig. Pero ang Vice President naninindigang hindi dadalo sa hearing ng House panel dahil nanindigan na hindi dadalaw sa hearing. Ang lakas mo maghamon, Sara Duterte, na magpa-drug test. Ngayon, kinasahan ka at may hamon naman sa iyo ang Congress na, sige, papayag kami pa-drug test. Basta ang gagawin mo, dadalo ka sa hearing at manunumpa ka na. Ang yabang mo, Vice President. Napakayabang mo talaga. Duwag ka naman. Duwag ka. Wala kang kwentang Vice President ka. Kinagat na yung hamon mo eh. O ngayon, ang Congress naman may hamon sa'yo, napupunta ka at manunumpa ka, bakit ayaw mong pumunta? Diba? Ano yan? Kaduwagan. K.O. Kala ko matapang. Tapang-tapangan lang pala sa salita. Umurong yung buntot nyo sa diyan sa Congress. Kasi ang mga kongresista natin, mas matatalino pa po sa mga senador dyan. Diba? Ayaw manumpa eh. Natakot. K.O. Pamumulitika lamang umano ito laban sa kanya. Sinisilip ng mga kongresista ang subject ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA na 73 million pesos na halaga mula sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Gayon din ang umano'y unaccounted for na 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds naman ng DepEd noong 2023. Samantala, naniniwala naman ang isang House Deputy Majority Leader na maaaring mahulog sa kasong plunder kung mayroon ngang maling paggamit sa pondo ng OVP. Klarong-klaro naman yan. Sa isang araw, 125 million ba? Ay, hindi. 125,000 yung rent. Klarong-klaro naman yan. Maling-mali na yan eh. Rent sa safe house. Diyan kung yan palang titingnan natin, sobra-sobra na talaga. Maling-mali na. Patapang-tapangan, uy. Ano daw? Patapang-tapangan, uy. Ano patapang-tapangan, uy? Ayusin mo yung comment mo. So you want to be technical about it, isn't? Pa-shoutout idol dito sa Bambang, Nueva Vizcaya, Sulod PBBM, Ilocano kami. Shoutout kay Robin Marquez ha. Magandang hapon po sa'yo. Is the amount within the bounds of what can be considered plunder? Probably yes. Is it betrayal of public trust? I think pinaka-concrete na panuntunan ng public trust ang pag-handle ng public funds, di ba? So if we were to be technical about it, yes. Giit din ito, tungkulin ng mga kongresistang bantayan ang paggamit sa pondo ng bayan. Dapat Para lang. sa isa pang Deputy Majority Leader, mahalagang maipaliwanag ng tanggapan ni VP Duterte ang mga tanong sa paggamit ng pondo nito. Naniniwala rin si TGP Party List Representative Bong Teves na ito ang dahilan kaya patuloy ang pagbaba ng trust at performance ratings ng pangalawang Pangulo. Alam nyo, nagtataka ako Sabi nila noon, mataas yung ratings ng Pangulo. Tinitingnan nila yung ratings ng ni PBBM, tapos iba din yung ratings ng Vice President. Tapos sasabihin nila, ay, hindi, mas mataas yung ratings ng ng Vice President. Diba? Ngayon kung titingnan mo, meron silang pinapakita doon na ebidensya, mataas daw yung ratings ng Vice President. Pero kung titingnan mo, mas marami pang ginawa yung ating mahal na Pangulo kumpara dito sa Vice President. Diba? Pag panahon ng bagyo, nagtatrabaho yung ating mahal na Pangulo. Si Sara Duterte, pag panahon ng bagyo, baha. Nasaan? Nandun sa kasalan. Minsan, nandun sa Germany. Diba?
Yan yung trabaho ni Sara, ang maglakwatsa. Sa panahon na binabaha yung bansa. Diba? Tapos magtataka ka, ba't ang taas ng ratings? Ako kasi hindi ako masyadong tumitingin dyan sa ratings. Wala akong paki dyan. Ang tinitingnan ko, kung sino yung nagtatrabaho. Sino ngayon nagtatrabaho? Yung doon po tayo mag-focus. May shoutout kay kay David Junior Binyas. Shoutout po sa'yo. Pag patuloy ka nagtatago at patuloy mong hindi sinasagot yung mga tanong na dapat mong sagutin, talagang bababa ang rating mo dahil paano ka pagtitiwalahan ng ating mga kapwa Pilipino kung hindi mo sinasagot yung mga tinatanong sa'yo? Wala pang tugon hinggil sa issue si VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Shoutout kay Nestor Umalay shoutout kay Nestor Umalay. Bigyan natin ng kulay yung pangalan nito. At sa mga bye-bye City Lady dyan, shoutout po sa inyo Ito, may babasahin tayo dito sabi ng isang tanga Hoy tukmol, huwag kang magmamarunong, hindi ka abogado, huwag kang hambog. Hindi bagay sa pagmumuka mo. Hindi nyo alam, isa kong abogado. Hindi nyo ba alam? Abogado ako ng sarili ko. Utang ina mo ka, mas marunong pa ako dyan sa mga iniidolo mo. Bobo ka. Tarantado kang puking ina mo. Ruli mong dulo. Tarantadong animal ka. Diba? Napaka-bobo nito. Munting TV tinig, huwag kang manggagamit ng pangalan Huwag kang manggagamit, maawa ka sa sarili mong putang ina mo kang dami account ka. Dami account po yan Huwag kang manggagamit ng kasi maninira ka na naman ng channel ng pangalan ng iba Gamitin mo yung pangalan mo, putang ina mo ka. Huwag kang tatanga-tanga. Nung nag-live po ako, sabi ko ito si Banatbay, meron pang Attorney Trixie, yung mga dami account po na yan, iisa lang po yung gumagamit niyan, na gumagamit ngayon ng munting TV tinig. Okay? Isang tao, lalaki po ang gumagamit. Lalaki na may edad na. Hindi naman masyadong basta may edad na siya. Sabi ko sa'yo, ako, maawa ka sa sarili mo. Tapos ang bubo pa nito, gagamit-gamit ng mga dami account, hindi gumagamit ng tawag nito, VPN. Tatanga-tanga lang. Tatanga-tanga, hindi siya gumamit ng VPN. Baka ngayon gumamit na yan, pero at least may idea na tayo dito sa kupal na to. Diba? Kasi ang tawag sa kanya ay mga bobo. Ito muna, bigyan muna natin to ng reaction. Ito PBBM naniniwalang hindi lang kinaya ng flood control system ang maraming ulan kaya bumaha. Ako'y naniniwala din dyan kasi sa hindi lang naman isang lugar yung binaha halos lahat at matinding ulan, bagyo. Akalain mo yung buong Pilipinas muntik nang mabalot ng ulap. Tapos kakayanin ba yan ng flood control? Mga tanga. Walang nakikitang problema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung iimbestigahan ng Kongreso ang flood control projects ng pamahalaan. Ang ating Pangulo willing magpaimbestiga. Imbestigahan yung flood control. Pero sila Sara Duterte ayaw. May tinatago kung ganun. Ang Pangulo willing imbestigahan nyo yung flood control. Willing Pero anong nangyayari dito sa kampo ni Sara Duterte?
Ayaw magpa-imbestiga, umiiwas. Klarong-klaro na may tinatago. Okay, salamat po sa 297 likes natin dyan. Huwag kalimutang mag-like sa ating video ngayon. Sa ating live. Okay, tuloy natin. Ayon sa Pangulo, alam niyang marami ang naghahanap sa flood control, lalo na matapos ang naging malawak ang pagbaha sa Bicol at Calabarzon region matapos ang bagyong Christine. Yan, yung ganyang klaseng bagyo na baha na apaw bahay na. Naniniwala akong hindi kinaya ng flood control talaga kasi tandaan nyo hindi lang po iisang lugar yung binaha. Hindi lang iisang syudad yung binaha. Marami po. 'Di ba? Matindi to ngayon eh. Bakit binaha? Dahil sa kagagawan ito ni Digong. Dahil inuna ni Digong noon yung patayan kung para ayusin yung ating bansa. Yan yung naging resulta. Yung ating Pangulo ngayon, kakaupo pa lang yan eh. 'Di ba? Kakaupo pa lang ng ating mahal na Pangulo. Si Digong natapos na niya yung 6 years. Yan yung naging resulta ng trabaho niya. 'Di ba? Puro ang inuna kasi patayan eh. Paliwanag ng punong ehekutibo, hindi lang talaga nakayanan ng mga flood control ang malaking volume ng tubig na ibinagsak ng ulan ng bagyong Christine. Tama. Sige. Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Tolits, Eloha, shoutout po. Ako'y naniniwala dyan. Totoo, kung gagamitan natin ng utak at iisipin natin, di talaga kaya. Diba? Di kakayanin. Bakit? Kung ang nakarang administrasyon, nag-focus lang sana dyan, wala eh. Diba? Ang pinukusan yung patay doon, papatay ng minor. Yun yung inuna, yung pagpatay. Sa panahon nga ni Digong, may baha. Maliit na baha nga lang yun maliit na bagyo, pero grabe yung baha. Napigilan ba ni Digong? Hindi nga nakapaghanda yung administrasyon noon pagdating sa baha na yan eh. Kasi hindi pinaghandaan. Pinabayaan. Ay, salamat po sa mga nag-like sa ating live ngayon Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin Yes! At sisisihin yung Pangulo. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Sasabihin ng mga tanga. Pag upo ni BBM, diyan pa lang nagkabaha ng grabe-grabe. Mali kayo dyan. Diba? Kasi ito sasabihin ko nga sa inyo. Ito may gumawa ng kanal. Yung gagawa ng kanal ngayon. Hindi niya inayos yung paggawa ng kanal. Kumbaga gawa-gawang pantanga lang. Edi bumaha ngayon. Bumaha. Ayun, nagbarado na. Barado na. Itinanggal sa trabaho yung gumawa ng kanal. Ako yung pumalit. Inayos ko ngayon yung kanal. Paunti-unti. Tapos biglang bumuhos yung ulan, yung ulan ng napakalakas. Di umapaw ngayon yung kanal. Sobra-sobra na. O sino yung dapat sisihin? Ako ba o yung dating nagtatrabaho dyan? Natural, yung dating nagtatrabaho kasi hindi niya inayos. Ako kakapalit ko pa lang. Ako na sisisihin nyo. Hindi pwede yun. Gamitan nyo ng utak. Sino nga ba yung dapat sisihin? Diba? Sino ba yung dapat sisihin? Rowe Market, shoutout po sa iyo. Magandang hapon po. Ganun po yan. Gamit-gamit lang ng utak Ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao. Hindi lamang yung... Huwag ka mag-alala, mahal na Pangulo. Naunawaan namin yan. Yung hindi lang makakaunawa niyan, yung mga tatanga-tanga talaga. Daniel Dumasig, shoutout po Jet po, hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Diba? Tayo nakakaunawa tayo Oo, nakakaunawa po tayo. Ang mga DD shits, kahit alam naman nila yung tama, dahil one-sided na sila.
patuloy pa rin sila sa pagkain ng tae ng mga dutae. Yun yung inaabangan nila eh. Ha? Tama naman talaga si PBBM, pero dahil idol ko si dutae, sige lang, kakain kami ng tae ng mga dutae. Ganun po yan.